Welcome sa channel ko. Dito ibabahagi ko sa inyo ang mga kwento ng pag-ibig. Mga kwentong minsan masakit, minsan masaya, pero laging may aral. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga story ko. Dear Kuya Pam, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners mo. Kuya Pam, nais ko rin magbahagi ng love story ko. Ako nga pala si Adrian, 26 years old. Isang simpleng graphic designer na work from home lang. Tahimik ang buhay ko. Halos computer lang ang kaharap ko araw-araw. Pero may isang karanasan ako na hindi ko akalain na babago sa pananaw ko tungkol sa pag-ibig at sa sarili ko. Nagsimula ito nang lumipat ako sa isang lumang apartment building dito sa Quezon City. Medyo mura ang upa. Kaya kahit medyo luma na, kinuha ko na rin. Hindi ko alam, may sorpresa pala akong matatagpuan sa pintuan ng unit ko. Pagkalipat ko, pinagtulungan ako ng caretaker at isang tenant sa kabilang unit. Pinakilala siya sa akin bilang si Kaloy. Hindi ko may paliwanag pero agad akong natigilan nang makita ko siya. Gwapo siya sa simpleng paraan. Kayumanggi ang balat, malapad ang balikat, halatang sanay sa pisikal na trabaho. Amoy araw, amoy pawis, pero may kakaibang dating. Para siyang karakter sa pelikula. Yung tipo ng lalaki na hindi mo akalain na makakasalamuha mo sa totoong buhay. Pare, tulungan na kita dyan, sabi niya. Sabay buhat ng mabigat kong kahon na puno ng libro. Para bang wala lang sa kanya yung bigat na halos ikabitaw na ng mga braso ko. Nagpasalamat ako. At simula noon, lagi na siyang nakangiti kapag nagkakasalubong kami sa hallway. Tuwing gabi, Kuya Pam, lagi kong naririnig yung boses niya mula sa kabilang pader. Mahilig pala siyang kumanta habang naliligo. Mga lumang OPM na kanta. Minsan, napapangiti na lang ako habang nakikinig. Hanggang isang araw, nagkaroon ng brownout sa building. Wala akong kandila, wala ring flashlight, maliban sa cellphone. Biglang may kumatok sa pintuan ko. Si Kaloy, may dalang 2 kandila. Pare, baka wala ka rin. Ito oh, share na tayo. Ang simple lang, pero hindi ko malilimutan yung liwanag ng kandila na tumama sa mukha niya. Para bang mas lalo siyang gumagwapo sa dilim. Nagkwentuhan kami hanggang madaling araw. Doon ko nalaman na jeepney driver pala siya sa umaga at delivery helper naman sa gabi. 2 ang trabaho niya para masuportahan ang pamilya niya sa probinsya. Ganito talaga pre. Kailangan kumayod, sabi niya. May bigat sa dibdib ko noong narinig ko iyon. Nakakahiyang isipin pero parang ang layo ng mundo niya sa mundo ko. Ako, computer lang ang hawak buong araw. Siya, pawis, lakas, sakripisyo.
Pero sa kabila noon, may ningning sa mata niya na parang laging may pag-asa. Dumaan ang mga buwan, mas naging close kami ni Kaloy. Lagi siyang kumakatok sa unit ko kapag may extra ulam. Adobo, tinola, minsan pritong isda. Ako naman tuwing may sobra akong niluluto, binabahagi ko rin sa kanya. Hanggang sa naging natural na. Halos gabi-gabi kaming sabay kumakain. Minsan natutulog siya sa sofa ko kapag late na siya sa trabaho. At sa mga oras na yun, hindi ko maiwasang titigan ang mukha niya habang natutulog. Bakit ganito? Tanong ko sa sarili ko. Kaibigan ko siya. Pero bakit iba yung nararamdaman ko? Hindi ko alam kung makokonsendera itong pagmamahal. Pero totoo, unti-unti siyang pumapasok sa puso ko. Isang gabi, umuulan ng malakas. May kumatok ulit sa pintuan ko. Pagbukas ko, si Kaloy, basang-basa at nanginginig. Pare, sorry baha sa kwarto ko. Tumaas yung tubig. Pwede ba akong makitulog muna rito? Siyempre, pumayag ako. Pinahiram ko siya ng tuwalya at t-shirt ko. Habang nagbibihis siya, hindi ko maiwasang mapatingin. Ang katawan niya hinubog ng trabaho. Braso, dibdib, balat na kayumanggi. Uy pare, baka maasiwa ka. Pasensya na Natatawa niyang sabi. Umiling ako. Pilit na tinatago ang kaba. Hindi. Okay lang. Doon siya natulog sa sahig, gamit ang extra kong banig. Pero madaling araw, nagising ako. Giniginaw siya. Dito ka na sa sofa. Alok ko. Umiiling siya. Hindi. Ikaw na lang dyan. Pero makulit ako. Kaya nauwi sa parehong magkasya sa sofa. Magkadikit ang braso. Halos marinig ko ang tibok ng puso niya. At doon ko naramdaman, hindi lang ako ang kinakabahan. Adrian, mahina niyang bulong. Bakit? Alam mo, matagal ko na rin nararamdaman na kakaiba ka. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako nakasagot. Pero tumingin siya sa mga mata ko. Diretso, parang binabasa ang kaluluwa ko. Hindi ako marunong magsalita ng mga malalalim na salita. Pero alam ko, gusto kita. Sabi niya. At bago pa ako makapagsalita, naramdaman ko na lang ang init ng labi niya sa labi ko. Simpleng halik, walang kasiguraduhan, pero puno ng katotohanan. Mula noon, mas naging espesyal ang lahat. Hindi kami nagmadali. Hindi namin inamin sa iba. Para bang may sarili kaming mundo na nakatago sa likod ng pinto ng unit ko. Kapag pagod siya galing trabaho, ako ang naghahanda ng pagkain. Kapag stress ako sa work, siya yung nagyayaya sa rooftop para magpahangin. Walang ingrandeng eksena, walang luho, pero sapat na yung alam naming nagkaroon kami para sa isa't isa. Alam mo, Adrian, minsan sabi niya habang nagkatabi kami sa sofa. Hindi ko ay nakalang may tatanggap sa akin ng ganito.
Akala ko habang buhay, trabaho at pamilya lang. Tumingin ako sa kanya. Kaloy, ako man, hindi ko inakalang ma-inlove ako sa tulad mo. Pero siguro, ganun talaga. Ang puso hindi marunong mamili. Basta mararamdaman mo na lang. Ngumiti siya. At sa ngiti niyang yun, alam ko, ito na yung totoong tahanan ko. Hindi yung apartment, hindi yung lugar. Siya. Kuya Pam, lumipas ng 1 taon mula noong unang kumatok si Kaloy sa pinto ko. At hanggang ngayon, siya pa rin yung kumakatok. Pero hindi na lang para maghatid ng ulam o manghiram ng asin. Kumatok siya para maging bahagi ng buhay ko. At sa tuwing maririnig ko yung katok na yun, alam ko hindi ko na kailangang maghanap pa ng iba. Kuya Pam, hanggang dito na lang ang kwento ko. At sana'y may natutunan kayo. At sa mga avid listeners mo. God bless us all. Alright, at doon nga nagtatapos ang ating kwento na ipinadala at iniliham sa atin ni Adrian. Maraming salamat sa iyo, Adrian, sa pagbahagi ng iyong love story. Napakagandang love story. Love story ni Adrian at Kaloy. Grabe ano? Ay nako, nakakakilig. Hindi natin alam na minsan nasa tabi lang pala natin yung taong nagmamahal at tatanggap sa atin ng buo. Tulad ni Adrian at Kaloy. Natutunan natin na ang tunay na tahanan ay hindi lugar, kundi yung taong nagbibigay ng kapanatagan. Kaya kung dumating ang oras na may kumatok din sa pintuan ng puso ninyo, sana pagbuksan ninyo. Okay? So yun lang ang masasabi ko sa kwentong ito nila Adrian at Kaloy, di ba? Akmang-akma yung nasabi ko sa kwentong ito. Yun ang parang pinakunatutunan ko sa kwentong iyon habang binabasa ko siya at habang ine-edit. So nakaka-inspired kasi di ba yung totoo naman yung sinabi niya na hindi mo inaakala na nasa tabi-tabi lang pala. Okay? So maraming salamat ulit sa pagbahagi ng iyong napakagandang love story. Sana kinilig yung ating mga avid viewers at pinatutunan din sila. At sa mga gusto din magbahagi ng kanilang love story, i-email nyo lang ako or kaya i-message sa ating messenger, Facebook, para magawa natin, okay? At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Ito muli ang inyong Mr. DJ na si Kuya Pam para sa Dear Kuya Pam. At kung bago kayo sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa vlog stories ko. At kung nagustuhan niyo naman ang kwento, please like, comment, and share sa inyong mga social media accounts. Have a good day and bye-bye.